Hindi naman sanay maligo ng gabi, bumira ng ligo ng gabi na hindi nag-init ng tubig. Ayun, medyo tinamahan ng lagnat. Tapos yung akin namang panganay ay medyo hindi na maganda ang lagay dahil siya ay merong nagka-palpitate siya eh. Dahil dun sa kanyang anxiety. Matagal na namin yung problema yung sakit ni Charlene eh. Kumbaga, siguro gawa na rin sa kanyang trabaho, no? Stress siguro. Dahil sa uri ng kanyang trabaho. Sabi nga ng doktor, mag-iba na siya ng trabaho eh. Sabi na ako, malabo dok. Malabo palit ng trabaho yan. At sa tulong ng ating mga panalangin, naway maging maayos at may schedule siya ng therapy within gata mamaya. Awa ng Diyos na maging maayos ang lahat. At ganun pa rin mga kapatid, sabi nga yung balita, no? Excited na ba kayo doon sa naging balita? Nagkakagulo na. Sino excited? Problema nga yun. Ha? Walang excited? Sa isang part, parang nakaka-excite na kasi malapit na eh, no? Malapit na. Kaya lang, nakakaawa yung mga maapektuhan. Nakakaawa. Kasi mga buhay ang mawawala, di ba? Kasi yung pagbomba naman sa ibang lugar, sigurado may apektado dyan eh. Marami na namamatay. Marami, di ba? Mga walang kinalaman sa kamuluhan. No? At kanina ko lang dinalaman sa pamagitan natin kapatid na Luigi, ito po nga sa World War II, nagsigan na rin, simula na. At pinubuhay ang pinasabugan. Alam niyo mga kapatid, may metaphor dyan eh, tungkol sa Middle East. Alam niyo ba yung flag ng Middle East? Usually anong kulay? White? Green at saka white. Green, tsaka Yun ang red. Iran, yun ang Iran. Pero usually yung tatlong yan, di ba? Red, white, black. Di ba? May green din. Kung babasahin yung Apocalypse, sa is, ano yung mga kulay ng kabayong lumabas? Di ba? Nandoon sa tatlong yun. Nagdadala ng salot. No? Doon nagsisimula ang salot. Yun ay ano lang natin ha, metaphor lang. Hindi natin sinasabing yun ang kahulugan. Pero merong kaugnayan, no? Sumisimbolo. Yung sa Iran. Hindi natin sabihin. Sa Iraq, ganun din ang kulay. Sa Kuwait, saan pa ba? Sa Iran kasi alam ko green eh, no? Green, white, tsaka red, tama ba? Ayan. So, maaaring simbolo lamang yun. Ngunit mga kapatid, sa pangyayaring nangyayari sa paligid, sabi nga ay huwag tayong matakot. Sabi natin tagapagsuro kanina, matatakot ba tayo? Kung magkaroon man ng kagutom, matatakot ba tayo? Sino takot magutom? Kapit na agad, hindi magugutom yan. Walang ulam. Ha? Pag walang ulam, ano yun? Sila kapit na agad, hindi magugutom kasi may tindahan sila eh. Maraming bigas. Bago pa ba ubos yun? Sino pa ba may mga tindahan? Hindi magugutom. Si kapit na hindi magugutom din yan. Nagda-diet kasi yan eh, no? Kasi sanay na siya. Ayan, ibig natin sabihin. So mga kapatid, huwag tayong matakot, no? Sa mga nangyayari sa paligid. Dahil sabi nga, ang pananampalataya natin sa Panginoon, okay na kahit tayo mamatay sa gutom. Saan ba tayo pupunta? Dito din sa langit, di ba? Huwag tayong matakot. Kailangan maghanda na tayo sapagkat malapit na yung panahon. Gaya ng pinag-aralan natin kanina sa Pergamo. Pergamo pala. Nakasulat kasi Pergamo eh. Kala ko tuloy drugs eh. Yan. Sa Pergamo. Pero karamo, makal din po na yan. Kasi yung Pergamo, nasa gitna raw ng... Okay lang yun. Ang Pergamo ay nasa gitna ng lukluko ni Satanas. Kumbaga nasa gitna siya ng sanlibutan. Pero nanatili yung kanilang pananampalataya. Naisip ko tuloy kanina yung iglesia sa Carmona. Nakarating na ba kayo sa iglesia sa Carmona? Yun talagang literal na nasa gitna ng sanlibutan. Ha? Kung kayo nakarating na sa ano pinakamalapit na lugar? Tondo. Ayan, Tondo. O kaya sa walang ganito kasi sa Cabiting ganung lugar eh. Sa Gentry meron. Sa Santiago, ganun klase doon eh. Dikit-dikit. Ng palengke. Oh, ganun. Tapos yung kapilya nandoon sa gitna. Kadiwa. Kadiwa, yung maaari.
Tapos yung palengke, nandun yung kapilya sa gitna. Imagine niyo yun. Nasa gitna talaga sila ng sanlibutan. Kabangan ba yun? Carmona po, Carmona. Ano na? Kaya talaga matindi ang kanilang pagsubok na dinadaanan. Pagpunta niyo pala sa kapilya, talagang susubukin na kayo eh. Kasi masikip yung daan, tapos pagkabila, andun yung mga nagiinuman, mga nagsusugal, mga sari-sari mga kapatid. Pero tayo naman, mapala tayo sapagkat yung ating lugar ay maayos. Pero tayo pa rin ay nasa gitna pa rin ng sanlibutan. Tama. So kinakailangan, sabi nga sa ating pag-aaral, yung ating pananampalataya ay ating pangahawakan. At ang ating binasa kanina mga kapatid ay may kaugnayan doon sa ating pag-aaral. No? Ang aking binasa ay matatagpuan doon sa 1 Pedro, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 16. Muli kong babasahin. Ngunit yamang banal lang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo magpakabanal, sapagkat ako'y banal. So medyo mabigat yung ating pag-aaralan, no? Tayo magpakabanal. Pag sinabing banal, ano yung unang papasok sa isipan natin? Pag sinabing banal, matuwid, si Jesus, ano pa? Walang kasalanan, tama ba? Walang kapintasan. Parang ang hirap, di ba mga kapatid? Ngayon, ano yung kaugnayan sa pag-aaral natin kanina? Sabi nga, kahit tayo, kagaya nung sa Pergamo, nasa gitna sila ng sanlibutan, kinakailangan yung ating karakter bilang Kristiyano ay nananatili. Kaya ang paalala ngayon mga kapatid, sabi tayo magpakabanal sa lahat ng paraan. Alam niyo kasi ang pagiging banal, may tatlong karakteristik yan no? Kasi sabi nga, yung lumalang sa atin ay banal, kaya dapat tayo ay maging ganun din. Unang-una, kailangan kasi tayo bilang mga Kristiyano, kailangan magre-reflect yung karakter ng Panginoon sa atin. Ano ba yung karakter ng Panginoon? Alam natin na si Kristo ay matuwid, no? Walang kasalanan, walang kapintasan. Given na yon. Pero yung kanyang pamumuhay, nung siya ay kasama ng mga tao, ay katawang tao, ano yung kanyang karakter? Siya ba ay pasaway? Siya ba ay pabigat? Ano? Diba siya ay maayos din sa kanyang pamumuhay. Kagaya natin, si Kristo ba ay may hanap buhay nung araw? Meron po ba? Anong kanyang hanap buhay? Karpintero, no? Karpintero. Sabihin si Kristo, bagaman siya ay nangangaral, yung kanyang pamumuhay bilang isang tao, meron siyang sense of responsibility, no? Kanyang mga kapatid. Hindi siya pabigat, no? Na kanyang ibig sabihin. Meron siyang hanap buhay. Meron siyang pinagkakaabalahan maliban doon sa pangaral. Anong ibig natin sabihin? Sa Colossus 3:23, ito ang sabi. Colossus 3:23. Ang sabi dito, ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ibig sabihin, kagaya ni Kristo, lahat ng ating ginagawa ay gawin natin ng gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Kung si Kristo, nung siya ay kasama natin, nung buhay, kasama ng mga tao, kinakailangan para tayo bilang mga Kristiyano, hindi rin tayo papigat sa iba o hindi tayo pasaway. Yung ating karakter ay kaaya-aya din sa iba. No. Ano ibig natin sabihin? Kagaya ni Kristo, sabi nga hindi siya naging pabigat. Tayo rin dapat. Hindi ganun. Hindi dapat tayo ganun. Hindi tayo tatamad-tamad. Tama ba? Kasi kung Kristiyano ay tamad, hindi magre-reflect sa iyo yung karakter ni Kristo o ng Diyos. Tama ba? Kasi tamad ka eh. Di ba? Kasi may paalala dyan ang Panginoon tungkol sa mga tamad. Sa Kawikaan 6:6, kung naalala nyo, saan inahalimbawa yung mga tamad? Saan kinumpara? Sa langgam, no? Kawikaan 6:6, pakinggan natin. Pumarong ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka.
Kapagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisa ng ang kanyang pagkain sa pag-aani. Oo nga naman, no? Pag tinignan mo yung langgam, wala naman nag-uutos, pero gumagawa. Yung pinapaalala sa atin mga kapatid. Yung karakter natin, kinakailangan maging kaaya-aya, hindi tayo masaway sa madaling salita. Nakuha po natin. Lalo sa panahon ngayon, ang tao kasi marami ng distraction sa buhay, tumatamad, no? Tumatamad. Kahit sa iglesia nga, di ba kapatid? Yung pamahano, tumatamad na rin no? Wala nang pangangaral, di ba? Kasi marami na tayong distraction, pero sabi, paalala, huwag tayong paladala sa mga nasa paligid natin. Tayo magpakabanal kagaya ni Kristo. Pangalawa, living a simple life. Simple lang yung buhay ni Kristo nung araw. Simple lang. Ano ba yung simpleng buhay na sinasabi? Sinabi ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo, pakinggan po natin. Unang Timoteo 6, sa 1:9, ganito po ang sinasabi. Datapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman, sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Sino ang sisiyahan sa pagkain at damit lamang? Tayo kasi minsan, bibili pa natin pagkain no? Pag hindi natin makakain. Kagaya ko, hindi ako masyado nakain ng gulay. Sino ba hindi mahilig sa gulay din? Diba? Sino? Nagtuturo na si kapatid na mga. Hindi ko natitingnan kung sino yun. Kung sumunod, datapwat, ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitanhangal na nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. So, para sa atin, kung tayo may pagkain at pananamit, masiyahan na raw tayo. Masiyahan na tayo. Ang tao kasi, ang problema kasi sa atin, hindi tayo marunong makontento, tama? Kung yung meron na tayo, gusto pa natin basta kahigit. Gaya ng damit, minsan pipiliin pa natin yung brand, no? Sino ba dito ang mahilig sa ukay-ukay lang? Ukay-ukay na yun, magaganda, di ba? Alam nyo ba? Kahit mga ukay yan, pero mga magagandang klase, pero mura. Sa pagkain, sabi ko nga kanina, namimili sa pagkain, mga pihikan, ayan. Alam nyo, talagang, kasi kaya ayoko rin ng gulay, kasi maliit pa lang ako, parang ako'y na-trauma. Tsaka yung sa bangus, hindi talaga ako nakain ng bangus. Sino kumakain ng bangus? Ako ayoko talaga ng bangus eh. Kasi nung ako'y maliit pa, yung aking tiyuhin, si kapatid natin na si Ram, kapatid na boy, tiyuhin ko yun eh. Nung nakakita ako ng bangus, ang sabi niya yun daw ay pating. Ano, ikang ulam mo, pating? Pating yan eh. Di ba yung itsura ng bangus parang pating na maliit? Simula noon, ayoko na siya kung kainin. Kasi baka rin yun ay mabuhay sa tiyan ko at kainin ako sa loob. Nadala ko yun hanggang sa akin lumaki. Ayan. Kahit ibahin ko ang aking pananaw, hindi ko na siya mabago. Ba't kaya ganun, no? Pag na-trauma ka na ng bata, hindi ka kaartihan lang. Tapos ka na gagawin. Tapos ka na dito sa susunod. Huwag naman! Hindi ko talaga siya kahit trillion o kahit anong luto. Pero siguro kung hindi, huwag naman yung dali mo, iba na lang. Siguro tambakol yan. Pero ibang isda, nakakain ko naman. Gaya ng tambakol, tilapia, yan. Anyway mga kapatid, sabi nga ni Pablo, meron tayong damit at pagkain, masiyahan na tayo. Pero sabi ko nga, ang tao, walang kasiyahan. Lagi natin hinahanap yung hinahabol sa ika nga, we are chasing the money. Sa ating pamumuhay, mula sa ating pagkabata, hanggang sa tayo lumaki. No? Hanggang sa tayo lumaki. Kasi ang cycle ng tao, ganun eh. Mabubuhay, mag-aaral, tatrabaho, tapos ano, mag-aasawa. Parang yung, alam niyo ba yung si Kristo ay yung tinukso? Meron isang metaphor na tinatawag yun. Si Kristo ay tinukso. Nabasa ko nung nakarang araw. Ilang araw siyang tinukso? 40.
40 days. May kaugnayan daw yung sa life begins at 40. Wala ba kayo doon? 40 days tinukso si Kristo, may kaugnayan daw yung sa life begins at 40. Maraming gumagaya dyan sa 40. Life begins at 40 raw. Bakit kaya? Kasi life begins at 40, malalaki na raw yung anak, kumbaga stable ka na raw. Pag-usapan nga natin yan. Kung si Kristo ay tinukso, ano yung tatlong bagay na itinukso sa kanya? Ano yung una? Dahil, Pagkain. pagkalihan, Kaya pagkain. Kayamanan. Ano yung pangalawa? Kayamanan. Kapangyarihan. Ibig sabihin, sabi ni Satanas, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, tumalong ka yan. Para sagitin ka ng mga anghel. Pangatlo, ano yung pangatlo? worldly things. Worldly things. Sabi niya, sampahin mo lang ako, mapapasa yung lahat ng kaharian. Ngayon, ano yung kaugnayan? Sabi, tayo raw, bilang mga tao, nung tayo ay panganak, childhood, ika nga. Ano yung unang-una ng ginagawa ng isang bata? Pagkapanganak, anong ginagawa? Ayan. Napalo. Tapos, anong kinakailangan niyang unang-una? Napaluin. Hindi, ano yung kinakailangan? Gatas, di ba? Gatas. Pagkatapos paluin, di ba dinadala sa ina at bibigyan ng gatas? Pagkain, di ba? Hanggang siya ay pagkaedad-edad ng konti. Kahit yung mga toddler, kaya ni Lucas, anong kinakailangan lagi? Pagkain, di ba? Lagi humihingi ng pagkain. Hindi daw ang kaugnayan. Pangalawa, yung teenager. Pagka tayo ay nasa edad na, anong ginagawa? Nag-aaral na tayo. Para sa inyong pag-aaral. Para magkaroon ka ng degree, magkaroon ka ng title, magkaroon ka ng authority. Tama? Kasi pag meron ka ng degree, meron ka ng title. Doktor, ano pa, engineer. May power ka na, may kapangyarihan ka na. Pangatlo, material things. Pag may title ka na, magtatrabaho ka na. Para saan? Para sa mga bagay na material. Tama? So pag 40 years old ka na pataas, stable ka na raw. Totoo ba yun? Hindi rin, ano? Hindi rin. Pero ibig sabihin, nabawasan na yung alalahanin mo, no? Kumbaga, minimaintain mo na lang yung, masustain mo na lang yung iyong kabuhayan. Ganon daw yung kaugnayan doon sa itinukso sa Panginoon Jesus. Pagkain, authority, at material things. Na siyang sinusunod ng tao magpasa hanggang ngayon. Ngayon, alam niyo ba mga kapatid, lalo sa mga kabataan sa panahon ngayon, ang susi sa maayos na pamumuhay, unang-una, si Kristo, ang Panginoon, pag-ibig sa magulang, na may respeto. Pangalawa, ano pa? Tapusin niyo ang pag-aaral. Alam niyo ba dito sa Pilipinas, napakahalaga pagka ikaw ay tapos sa pag-aaral. Ngayon ko na-realize nung ako ay may edad na. Mapalad kayo kasi ngayon may pagkakataon pa kayo mag-aral. Hindi kagaya namin. No? Kasi napakahirap sa Pilipinas pag hindi ka tapos. Diba? Kasi pag hindi ka tapos, ano yung pinagkaiba? Tapos ka. Hindi ka mamimili ng trabaho. Pagka ikaw ay tapos, ikaw ang mamimili ng trabaho mo. Pero pag ikaw ay hindi nakatapos, kung anong trabaho meron dyan, ano ka lang, tanggap ka lang ng tanggap. Kahit mababa ang sahod, kahit mahirap. Pero pag ikaw ay nakapagtapos, ikaw ang mamimili. Mataas na sweldo, madaling trabaho. Diba? At pangatlo, siyempre, pagtitiwala sa Panginoon. Para kung kayo may title na, ang Panginoon pa rin na mag-guide sa inyo para sa mabuting pamumuhay. Nakuha niyo po sabihin, mga kapatid. Mga kapatid, tapusin niyo yung pag-aaral. Maniwala kayo sa akin, napakadali ng buhay. Hindi kayo mahirapan. Hindi kayo mag-i-struggle sa oras para sa Panginoon, para sa inyong pamumuhay. Napakahalaga niyan. Pangalawa, na category, tungkol sa pagiging banal. Staying true to what's good even if it's hard. Ibig sabihin, pananatili sa pananampalataya kahit mahirap. Kahit tayo ay nililigali, sabi nga na ng mga pagsubok, mga tukso, nanatili pa rin tayo sa Panginoon.
Nakita natin sa Roma, basahin po natin sa Roma 12, ano sabi dito? Roma 12, 12 hanggang 13, ganito po ang sinasabi. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatigay sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Ayun, sabi maging mapagpatuloy sa kabila ng nangyayari sa paligid. Kailangan yung karakter natin na nanatiling intact, napuspos ng Espiritu. May halimbawa dyan na isang doktor at may bumangga sa iyo, natapon yung kape. Sa tingin mo, bakit natapon yung kape? Kasi nasagi. Pero hindi raw yun ang sagot. Kaya raw natapon yung kape kasi meron kang hawak na kape. Kung ikaw may hawak na juice yung matatapon. Kung may hawak kang tubig ang matatapon. Kaya ano ibig sabihin? Kung ano yung laman ng iyong pagkatao, kung ikaw ay sanggiin o ligaligi ng ibang tao, yun ang lalabas sa iyo. Nakuha niyo po ito mga kapatid? Kung ikaw ay masamang ugali, at ikaw ay niligaling ng kapitbahay, ng kamag-anak, Magmumura. pinatulan mo ng iyong masamang ugali, ano yung lumalabas? Diba? Ganon yung halimbawa tayo bilang mga Kristiyano. Pero sabi nga, kailangan ko nina sa loob natin, kung tayo ay maligalig, tayo ay niliglig ng pagsubok, yung lalabas pa rin sa atin ay magagandang bagay. Ako niyo mga kapatid, kagaya ninyo, si Kristo, napakagandang halimbawa, yung siya ipako sa krus. Imagine niyo lang kung si Kristo ay, hindi siya yung kanyang katangian. Kung sa ating pakaraniwan tao mangyayari yun, takot-takot na pagmumura na sa isipan natin ng mga tao. Di ba? Tama? Hintayin nyo kung makarating sa langit, gagantihan ko agad kayo, di ba? Kasi anak ka ng Diyos eh. Pero si Kristo, pinakita niya kung paano ang kanyang karakter. Ano nga yung una lumabas sa kanyang bibig? Tawarin mo sila. Patawarin mo sila sapagkat hindi na ba sa patawad ha? Nagbigay pa siya ng katwiran. Binigyan niya ng katwiran, bakit tayo dapat patawarin? Bakit daw? Hindi nila nalalaman ang kanyang- Hindi raw natin nalalaman ang ating ginagawa. Diba? Kung gaano kabait ang Panginoon sa atin. Ako yung sabihin mga kapatid. Kagaya ni Kristo, tayo rin bilang mga Kristiyano, yung ating pagkatao, kinakailangan, pag tayo ay sinusubok, yun din ang lalabas sa atin. Kasi reflection tayo ng Panginoon eh. Malinaw mga kapatid. Pangatlo, mindset and lifestyle. Ayan, mindset and lifestyle. Rooted on God. Yung ating mindset. Mindset ba? Mindset. Lifestyle. Pag sinabing lifestyle, yung ating pamumuhay, meron pa yung tatlong ibig sabihin eh, no? Kinakailangan daw ang Kristiyano, unang-una paano mag-isip, paano magsalita, at paano yung ating paggawa. Pag-iisip, Roma 12:2, ano sabi rito? Roma 12:2. Ito yung laging binabasa ni kapatid na Henyo. Ang sabi rito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Pag-iisip. Sa halimbawa, pag daw kayo ay in-invite ng isang kaibigan sa kanilang bahay, in-invite tayo sa ibang bahay ng ating kaibigan. Ang una nyong napansin ay magulo. Napansin nyo na puro alikabok yung pasimano. Napansin nyo na ang daming kalat sa mga sulok-sulok. Tapos ang dami nilang likpitin. Huwag na raw kayong babalik sa bahay na yun. Huwag na raw kayong babalik. Bakit? Madumi? Tama ba? Huwag na raw kayong bumalik kasi hindi kayo karapat-dapat sa bahay na yun. Kasi ang una nating nakita, yung mga kapintasan ng bahay. Pero yung kalooban ng taong nag-invite sa'yo, hindi natin nakita. Bakit ka in-invite? Diba? Kasi mahalaga ka sa kanya. Gusto niya na makasama ka doon sa loob ng kanyang tahanan. Proud siya.
Pero anong muna napansin natin? Yung kanilang mga kapintasan. Parang sa iglesia, kung tayo umatin sa isang kapilya, at ang ating nakikita ay kapintasan ng ating mga kapatid, karapat dapat ba tayo? Makikita natin kapintasan ng matanda, kapintasan ng mga ngaral, kapintasan ng kasama natin. Di ba? Wala mangyayari. Pero yung essence na bakit tayo nasa loob ng kapilya, nalilimutan natin. Kapatid. Yung pag-iisip, sabi nga ni Pablo, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung yung mabuti at kahit lubos na kalooban ng pag-iisip, mga kapatid. Pangalawa, pananalita. Ito. Para napag-usapan ka rin na yung pananalita. Matindi pag ang tao ay nagsalita, no? Colossus 4:6. Parang ano daw yun parang patalim Tama ba? Hindi la. Colossus 4:6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin. Kalasang asin. Marat alit pala, no? Upang inyong maalaman kung anong nararapat yung sagot sa bawat isa. Bakit kaya asin ang halimbawa? Pampalasa? No? Isa kasi ang salita natin, sabi nga hindi asin Minsan parang pulbura No? Pulbura nakakasakit. Nakakasakit. Lalo tigit sa ating mga kapitbahay. Kinakailangan bawat salita natin, sabi nga, magkalasang asin. Para alam natin kung anong isasagot natin sa ating kapwa. Parang yung napanood ko sa social media ng isang araw, tungkol sa magkapitbahay. Na nagsasalitaan, papaligsahan sila ng salita Parinigan ika nga. Para ba sila nagpapayabangan? Ang bahay kasi nila magkatabi, tapos iskinita. Yung una, yung kapitbahay, may dalang washing machine, water dispenser. Sabi, nagsalita yung kapitbahay, dito pa ika dumaan sa harapan ko, inaano yung kanyang appliances. Pangalawa, bumalik, may dalang isang kapang bigas. Dito pa talagang bumalik pa, may dalang pang bigas. Sabi ganun. Yung kapitbahay gumante, no? Yung kapitbahay naman yung babalik, sabi nung kapitbahay number 2, ay apo, tinan mo nga yung aking nilalaga dyan. At baka luto na. Sa lublog ng kapitbahay, walang sarap ng ulam nila, nilaga. Sumagot ngayon yung apo, hoy nay, natanggal ko na yung nilagang tubig, nilagay ko na sa telmos. Diba? Sabi nung agad, baka gusto mo ka ng kape, pala naman nilagang tubig lang yung nasa iyo. Ibig sabihin yung kanilang paligsahan ng salita, no? Hanggang sa magkasiraan na sila. Ganun ba tayo mga kapatid? Sa ating kapwa? Diba? Kaya yung pananalita natin, kinakailangan mayroong biyaya. May value, may halaga, may kapakinabangan sa ating kapwa. Salita natin, kinakailangan may laman tungkol sa salita ng Diyos. Pangatlo, sa ating paggawa, ano ba yung hinihingi ng Diyos? Sa Mika 6:8, alam natin yan. Yung sabi doon, kanyang pinakilala sa iyo o tao, kung ano ang mabuti. Ano hinihingi ng Diyos sa iyo? Ayan. Kanyang pinakilala sa iyo o tao, kung ano mabuti, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan, ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan, na kasama ng iyong Diyos, kasama raw natin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng ating mga gawa. Hindi tayo iniiwanan. Alam na naman natin kung ano yung mabuti at masama Huwag daw tayo matakot kasi kasama natin lagi ang Panginoon kahit hindi natin siya nakikita. Speaking of kasama, parang ating mga magulang. No? Sino nakapanood nung unggoy na si Punch? Napanood nyo ba yun? Napaiyak ba kayo doon? Yung sa stuffed toy, alam niyo, napakamahal na ng stuffed toy na yun. Nasa 250,000 na yata, meron gustong bumili. Dollars, yes. Yung stuffed toy na yun. Gawa ni Punch. No? Yung storya ni Punch, wala na yung kanyang ina. Diba? Kasama lang niya yung stuffed toy. Siya'y binubuli ng ibang unggoy. Nung siya ay wala na puntahan, doon siya tumakbo sa manika. No? Sabihin, yung pagmamahal ng ina doon sumisimbolo sa laruan. No? Hindi siya iniiwanan ng pagmamahal ng ina. Nandun pa rin sa kanya, meron pa rin ugnayan.
Kahit di niya nakikita, hindi niya naramdaman, pero yung kanyang emosyon, yung kanyang pag-iisip, kahit siya ay hayop, alam niya yung parental instinct. Nandun pa rin siya, nandun pa rin. Hindi humihiwalay sa kanya. Ngayon mga kapatid, sa ating pinag-usapan, bakit ba natin kinakailangan maging banal, kagaya ni Kristo? Bakit natin kinakailangan? Sapagkat, sabi nga sa Juan 1:12, isang napakalaking privilege na binigay sa atin ng Panginoon. Ito, pag binabasa ko talagang, kumbaga, nasa atin yung rights, no? Kung bakit. Sabi dito, datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay ano, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So tayo pala ay anak ng Diyos, kagaya ni Kristo. Meron pala tayong title bilang anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang nagsasabatay sa kanyang pangalan, na ay pinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit tayo kinakailangan maging banal kagaya ng Panginoon. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Ako yung sabihin mga kapatid, nagre-reflect ang karakter ni God sa atin. So kinakailangan na pamumuhay natin kagaya rin ng sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa lahat ng nangyayari sa ating paligid, sabi nga kanina, itong kaguluhan, itong gera, politika, no? Pagkaka-aresto kay Francis Leo, sino ba na-apektuhan sa circus na yun? Diba? Nakakatawa lang sila, no? Kung titingnan nyo. Pare-parehas naman silang nakakatuwa lang. Pero ang tao, masyadong nagiging, attached sa mga ganung pangyayari. Ano pa? Hindi lamang yun sa politika. Gaya ng technology, no? Talagang AI domination na ngayon eh. Masyado na tayong ilalaman ng technology. Kung napanood niyo yung Terminator 2, si Arnold Schwarzenegger, Terminator 2, ito yung pinaka-prophecy ng AI eh. Tingnan niyo yung storyline, maintindihan niyo na ito yung katuparan ng prophecy kayo ng AI eh. Ano pa? Ang mga tao ngayon, iba-iba ng ugali, no? Hindi mo napapansin, iba ng pag-iisip ng tao ngayon eh. Hindi na kagaya nung araw. Nawala na yung Great Decade. Sabi kasi, 1990s na raw ang pinaka-last Great Decade eh. Sino bang pinanganak ng 1990s? O sino may isip na ng 1990s? Papalad tayo, no? Kasi naranasan natin yung ganung klase ng pamumuhay, may interaction. Diba? Nag-iibigan mo kapit bahay. Naiba na kasi ngayon ang pamumuhay ng tao. Pero sa kabila ng lahat, mga kapatid, kinakailangan maging intact pa rin tayo. We have to stay put, stand our ground bilang mga Kristiyano. Diba? Kahit ang gender ngayon, marami ng kaguluhan sa pagkatao ng isang person eh, no? Dati ilan lang ang gender. Pag ako'y nag-a-apply, sinacheckan ko lang, dalawa lang eh. Male, female. Itong huling nag-apply ako sa TASCAS, yung kinili ko yung gender, ang dami na lumabas. No? Ang dami na. Marami na siyang klase. Kasi mga kapatid, umiiba yung pananaw ng tao. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Sa lahat na nangyayari sa paligid, kagaya ng sa Pergamo, kailangan we have to stand our ground, yung ating pag-uugali, ating pagiging banal, kagaya ni Kristo, kagaya ng Panginoon. Sapagkat ang lumalang sa atin ay banal, tayo ay anak ng Diyos, huwag tayong maliglig mga kapatid. Magpatuloy tayo, sabi nga, malapit na ang panahon, konting-konti na lang, panghawakan natin matibay ang nasa atin, sabi nga. Kasi yung putong naandyan na eh, naandyan na. So kinakailangan na natin panghawakan. Maraming salamat po, magandang umaga sa inyo mga kapatid.